Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Inaanyayahan po namin ang lahat na tayo po ay umawit para sa ating Panginoon. San man tayo ngayon, nawa po iparanas ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kaluwalhatian. Hallelujah. Samba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos at sa mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Minsan pa, sama-sama tayong lumapit sa Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hain, Panginoon. At sa himig na hain, tanging dalangin. Kami ay iyong katagpuin. Kami katagpuin. Oh, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. O dakila ang iyong iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. hanggang aming kaluluwa, Panginoon, ay mapuspos ng lubusan. Aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Hallelujah.
Tayo po'y sama-samang manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy ka po naming pinupuri, pinasasalamatan sa pagkakataon na kami ay magkatipon-tipon saan man po kaming lugar sa mga oras na ito. Patuloy po naming pinupuri at dinadakila ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Kami man po ay nasa tahanan, sa bahay panalanginan, o nasa ang sulok, Panginoon, na maaari kaming dumulog sa iyo. Kami po ay lumalapit at punong-puno ng pasasalamat ang aming mga buhay sa araw-araw na ipinagkaloob mo sa amin. Patuloy ka po naming pinasasalamatan sa mga oras na ito. At patuloy po naming inilalapit sa iyo ang napakahalagang gawain, ang pagsamba. Maging ang aming buhay, patuloy mo nga po kaming siya sa atin, Panginoon, sa mga oras na ito. Habang kami, Panginoon, nakikipagniig sa iyo, habang kami nakikiusap, Panginoon, na patuloy mo kaming kasihan, Panginoon, at patuloy mong pagpalain ang gawain na meron kami, Panginoon, sa umaga pong ito. Sa iyo po namin pinagkatiwala ang kabuuan ng aming gawain, simula umpisa hanggang sa matapos, Panginoon. Salamat po sa divine intervention nyo, divine protection sa bawat isa sa amin. Sa iyo po namin pinagkatiwala ang lahat at binibigay ang aming mga papuri at pasasalamat sa umaga pong ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Patuloy po tayo sa pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kapanalan mo, malulugod ako. Buhay ay iaalay ko. sa'yo
Sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 7, by faith, Noah, being warned by God concerning events as yet unseen, in reverent fear constructed an ark for the saving of his household. By this he condemned the world and became an heir of the righteousness that comes by faith. Sa Tagalog po, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y nahatulan ng sanlibutan. Ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Mapagpalang araw po sa ating mga mananampalataya sa Diyos. Salamat po na patuloy tayong sumasamba sa Kanya. Nagpupuri sa ating Diyos na buhay. Kayo po ay nandyan sa inyong mga tahanan, maaaring nanonood. Ngunit nawa po hindi nga lang tayo nanonood, kundi sumasama tayo sa pagpupuri at pagsamba at pagbubulay ng salita ng Diyos. Kung naalala po natin, mga nakaraang linggo, pinag-aralan natin si Abel at ang kanyang pananampalataya ay ipinahayag niya sa pamamagitan ng kanyang pagkakaloob. Una nga po ng ating buhay, ng ating panahon, gaya ng ginagawa natin ngayon, maging po yung ating mga kaloob. Kaya nagpapasalamat po tayo sa mga nagkakaloob pa rin, nagbibigay ng offering, sa kabila po na wala tayo sa ating bahay sambahan. At yan po ay ating mga ibinabalita. Napag-aralan din po natin ang buhay ni Enoch na lumakad siya sa Diyos sa buong buhay niya. Kahit nabot siya ng 300 more years, siya po ay hindi nagsawa, nagpatuloy siya sa pananampalataya, sa magkagayon, binigyan siya ng gantimpala ng Diyos at hindi siya dumaan sa kamatayan dito sa lupa. Ngayon po naman ay pag-aaralan natin ang pananampalataya ni Noe. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ay pananampalataya na makikita sa buhay ni Noe. Meron nga pong kasabihan na to see is to believe. Pero sa pananampalatayang Kristiyano, sabi natin, have faith first and then you will see. Yan po ang makikita natin sa buhay ni Noe. Nais po natin basahin ang ating pong nag-iisang verse, medyo mahaba, sa Hebreo, kabanatang 11, talatang 7. Ang sabi po rito, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko o arko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito ay nahatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ano po mga aral na makikita natin sa buhay ni Noe? Una po, ang kanyang pananampalataya ay pinakita niya sa pakikinig sa Diyos na nagbibigay sa kanya ng babala. Sabi rito, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos. Yan po. So ang tao pong may pananampalataya sa Diyos, gaya ni Noe, ay talagang nakikinig sa Diyos. Ngayon nga po, hindi lang natin siya papakinggan kung hindi mababasa natin sa banal na kasulatan. Kaya isa pong patunay na ang tao ay mananampalataya sa Diyos ay talaga pong nagbibigay siya ng panahon para basahin ang banal na kasulatan na doon na makapangusap sa kanya ang Diyos. Ang sabi nga po, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at ngayon po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At kung magbasa tayo ng salita ng Diyos, lalong titibay ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya wag po tayo magsawang magbasa ng salita ng Diyos. Wag po tayo magsawang makinig. Wag po tayo magsawang pag-aralan at pagbulayan ang salita ng Diyos. Kasi kagaya nga po ni Noe, ito ay isang palatandaan ng may pananampalataya. Lalo na po yung mga babala na dumarating sa ngayon. At dahil po dito, pangalawa, makikita po natin yung napakinggan ni Noe sa Diyos na babala, nagugunawin na nga ang mundo sa pamamagitan ng baha, ay nakita na niya, sabi po rito, nakita na ni Noe ang mga bagay na mangyayari,
kahit hindi pa niya nakikita. Anong na tanaw na ni Noe na mangyayari ang mga bagay na ito ayon sa Biblia. Kaya po ito'y palatandaan din ng tao may pananampalataya. Tinitingnan niya kung ano ang mangyayari ayon sa sinabi ng Diyos, ano ang mga paghuhukom na darating. At sa mga panahon po natin ngayon, nakikita rin natin na may mga babala ang Diyos na may darating pang mas matinding paghuhukom higit pa sa baha. Ang mga paglindol, inuulit natin ang pagkagutom, ang labanan ng mga bansa, ang mga salot ay pagpapaalala ng Diyos na may darating pang mga paghuhukom. Yun po ay simula pa lamang. Yung iba po naman, pinag-aralan mabuti kung ano ba yung 666. Yun po ay, yung mga detalye po, hindi na natin masyadong kulang ng pansin kasi hindi naman natin tiyak. Pero ang sinasabi po dito, may matinding pag-uusig at pagkatapos po noon, mayroong paghukom. Kaya po pakinggan natin, basahin natin ang salita ng Diyos. Pangalawa po, inuulit din na ang pananampalataya ni Noe ay nakikita sa pagsunod. Yung pananampalataya sa Diyos at pagsunod sa Diyos ay lagi pong magkasama din. Parang two sides of the coin. Kasi sabi po dito, doon sa binasa natin, nung narinig ni Noe na may babala ang Diyos at nakita na niya sa hinaharap na mangyayari yon, at ayon din sa pag-uutos ng Diyos, si Noe ay gumawa ng malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas at sa pamagitan nito ay nahatulan ang mundo o ang sanlibutan. Alam natin na ang Diyos nagpagawa nga kay Noe ng napakalaking barko o daong. Kung babasahin natin ay talagang sa Genesis chapters 6-7 ay talagang detalyado ang pagkagawa po ng barko na yon, sinabi ng Diyos. At sabi po doon sa Genesis chapter 6 verse 22, ginawa nga ni Noe ang lahat ng pinag-uutos ni Yahweh. Tanong po, gaano ba katagal ginawa ni Noe ang malaking barko? Kung babasahin po natin sa Genesis chapter 5 verse 32, si Noe nung siya ay nagsimula sa paggawa noon, siya po ay 500 taon. At nung dumating ang pagbaha, ayon po sa Genesis chapter 7 verse 11, si Noe ay 600 taon na, 600 years old. So, most likely, ginawa po ni Noe ang malaking barko na yon sa loob ng 1 taon. 1 taon po na pinagtiyagaan niya at sa tulong ng kanyang mga kamag-anak, ng kanyang mga kapamilya, ay ginawa niya yon sa loob ng 100 taon. Tama po, 100 taon ang kanyang pagkagawa ng barko na yaon. At yun ay kanyang ginawa dahil sa kanyang pananampalataya na may pagsunod sa Diyos. So ito po ay magandang mensahe din sa atin sa araw po na ito, na huwag tayong magsawa sa anuman ang pinapagawa sa atin ng Diyos. Huwag tayong panghinaan ang loob, huwag tayong hihinto kahit na tumagal pa ng maraming mga taon, sapagkat ito ay magagawa natin sa pamamagitan kung meron tayong pananampalataya sa Diyos. Huwag po sana masabi na wala pang kuminsan 10 years o 20 years, tumitigil na rin tayo sa mga pinapagawa sa atin ng Diyos. Ayaw na natin gawin. Sabihin natin, tama na yung ginawa ko. Pero si Noe, sa loob ng 100 years, tinapos po niya. More or less, sa loob ng 100 years, tinapos po niya ang barkong pinapagawa sa kanya ng Diyos. At dahil po doon, ang una po nating nakitang resulta ng kanyang pagsunod, yung kanyang pamilya ayon dito ay naligtas. Naligtas ang kanyang pamilya sa baha at posible rin naligtas ng walang hanggan. So ito rin po ang ating dapat pagbulayan sa panahong ito. Tanungin natin sa sarili natin, ligtas na kaya ang bawat miyembro ng aking pamilya? Kung dumating man ang paghuhukom na sinasabi ng Diyos ang pagkagunaw ng mundo, maliligtas kayang lahat ang aking sambahayan, ang aking pamilya? Gaya nga po ng isang pantay bilanggo
nung panahon ni Apostol Pablo, nung tinanong niya sila, ano ang gagawin ko upang ako ay maligtas? Ang sagot po ni Apostol Pablo at ni Silas, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at ikaw ay maliligtas. At sinabi pa doon, maging ang iyong sambahayan. Kaya ang gusto po ng Diyos na maligtas, hindi lamang ikaw, hindi lamang ako, kundi lahat ng miyembro ng ating sambahayan. Kaya nga po tayo ay sinulong natin yung family worship para lahat po ng miyembro sa pamilya ay matutong magbulay ng salita ng Diyos at sumamba sa Diyos. Ang tanong po, ano kaya ang pinapagawa sa iyo ng Diyos kung ikaw ay miyembro ng pamilya na nakatanggap na ng kaligtasan? Ano kaya ang pinapagawa ng Diyos sa iyo para maligtas ang iyong buong sambahayan bago maging huli ang lahat? Maaring pong ipanalangin sila, maaring pong magbigay tayo ng magandang patotoo, maaring pong sa mga magulang, mahalin pa natin yung ating mga anak at turuan sila sa mga anak ay maging masunurin tayo sa ating mga magulang, makita nilang ating pagbabago sa mga gayon, maging ilaw tayo sa ating tahanan at darating araw ang buong sambahayan ay maliligtas. Kaya nais mo nating isulong pa ang family worship kahit na meron na tayong ganitong video na dinadadownload. Nawa po magbulay pa rin ang bawat miyembro ng tahanan. Salamat po sa mga magulang, lalo na po sa mga nanay na matyagang tinuturuan ang kanilang anak para sa Sunday school at nawa po lumaki sila na may pagkakilala sa Diyos at magkaroon sila ng kaligtasan sa pagbabasa ng banal na kasulatan at pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Meron din po sabi rito na nahatulan ang sanlibutan dahil kay Noe. Mga tao po na hindi sila nakinig, mga tao po na hindi tinanggap ang mensahe ng Diyos. Siguro po nung gumagawa si Noe ng malaking barko, tinanong din sila, bakit ka gumagawa ng barko? At sinabi ni Noe na darating ang malaking baha at magugunaw ang mundo. At dapat po sana yung mga tao na yon ay nakinig at nagsisi. At pwede naman silang makisakay sa barko kung gusto nila dahil malaki po naman yon. Ngunit wala po na tumanggap ng mensahe. Ang nangyari po ay hindi sila nagbalik loob sa Diyos. Nagpatuloy sila sa kasalanan. Magkagayon sila po ay napahamak at naatulan sa pamagitan ni Noe. So ngayon po nakakalungkot, marami pa rin mga tao, dumaraan na ang COVID-19, ang pandemic, ngunit parang baliwala po sa kanila, hindi pa rin po sila nagbabalik loob sa Diyos. Ngunit tayo po na mananampalataya sa Panginoon, nawa po lalong tumibay ang ating pananalig sa Kanya. At dahil po doon, sabi po si Noe ay ipinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya. Alam po ba nyo na si Noe naligtas, napunta siya sa barko at matagal siya doon. Na-quarantine din siya sa barko. Alam niyo po ba kung gaano katagal siya doon? Doon po sa Genesis chapter 7 verse 17, kung babasahin natin, nung dumating ang baha, na si Noe ay 600 years old, ay 40 days na umulan. Nabuksan ang kalangitan at bumagsak ang ulan sa loob ng 40 araw. At si Noe po at ang kanyang pamilya sa barko ay lulutang sa loob ng 150 days pa na siya ay nandun lamang sa barko. Siya po ay naka-quarantine doon kasama ang kanyang pamilya sa loob ng 150 days. At nung medyo humupa ng baha, nagpalipas pa siya ng 40 days, nagpadala siya ng uwak ng 7 days, tapos yung kalapati 7 days pa, bumalik pa, tapos ng 7 days uli bumalik, meron ng dalang dahon. Kaya po sa aking halos umabot ng 250 days bago po si Noah ay muling nakababa ng barko at nakatungtong sa lupa. Ganun po katagal. At sa panahon po na yon, alam po natin hindi rin madali. Hindi na nakita ang lupa, wala siya nakitang mga halaman, doon lang sila paikot-ikot sa barko na hindi naman siya talaga kalakihan, di po ba? At napakahirap. At posibleng siya ay nainip, posible po siyang nagtatanong sa Diyos, kailan talaga matatapos ang baha.
So ganun din po sa panahon natin ngayon ang pagka-quarantine natin. Kuminsan, marami tayong mga katanungan, naiinip tayo, may mga bagay na hindi tayo magawa. Gusto natin kuminsan nakamayan yung ating mga kapatid sa pananampalataya, kaway-kaway na lang sa ngayon. Ano po? Hindi mo man lang maiabot ang iyong kamay, hindi tayo makapagsama-sama ng pagsamba. Kadalasan sa bahay tayo at ang iba po ay naiinip. Ngunit hindi po tayo nag-isa. Si Noe, inabot siya ng 200 more days na naka-quarantine. Pero marami rin po siya nagagawa doon sa barko. Yung pag-aalaga ng mga hayop, di po ba? Pagpapakain doon sa loob, napakalaking trabaho. At nakakausap din niya ang Diyos doon sa barko. Kaya po, sa panahon natin ngayon, na kahit tayo naka-quarantine, kung isipin natin, marami tayong pwedeng gagawin. Wala kang magagawa, pwede kang manalangin sa Diyos, pwede kang magbasa ng salita ng Diyos, pwede kang makinig, pwede ka pa rin mag-enjoy. Yung iba nga po sabi, nagtatanim-tanim, nag-aalaga ng mga hayop, kagaya ni Noe. Kaya enjoy life po. Pagpatuloy natin yung buhay sapagkat sa Panginoong Yesus ay may buhay naman na ganap at kasiyasiya. Magmahalan tayo sa ating pamilya at pagpatuloy po natin yung ating pananampalataya. Gaano man katagal ang community quarantine. Ngunit dumating po ang panahon na hindi nakalimot ang Diyos. Kung babasahin po natin sa Genesis chapter 8 verses 1 to 4, sabi po doon, hindi nawala sa isipan ng Diyos si Noe at ang lahat ng hayop na kasama niya sa malaking barko. Kaya pinaihip niya ang hangin at nagsimulang humupa ang tubig. Huminto ang mga bukal at tumigil ang pagbuhos ng ulan. Patuloy na humupa ang tubig at pagkaraan ng 150 araw ay mababa na ang baha. Sumadsad ang barko sa bundok ng Ararat noong 17 araw ng 7 buwan. At si Noe, sabi po doon ay, nung sumakay siya sa barko ay 600 siya years old. Nung bumaba siya, 601 na siya. Ngunit hindi po nakalimot ng Diyos. Gaano man katagal ang ating mga pinagdadaanan sa buhay, ang Diyos nandiyan, tinitingnan tayo. Alam niya kung ang tamang panahon para po tayo ay kanyang balikan. At hindi po lang yun. Ang sabi, nakipagtipan ang Diyos. Gumawa siya ng kasunduan kay Noe. Doon po sa Genesis chapter 8, verses 20 to 22, sabi po, nung si Noe ay nagtayo ng altar para kay Yahweh at kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon at sinunog bilang handog. At nang maamoy ni Yahweh ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa sarili, hindi ko na susumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao, bagamat alam kong masama ang kanilang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko na rin lilipulin mula ang anumang may buhay kagaya ng ginawa ko ngayon. Ibig sabihin, hindi na sa pamagitan ng baha. Hanggat naririto ang buong daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig, ang araw-gabi ay hindi mapapatid. Yan po ang pangako, ang tipan ng Diyos kay Noe. Ganun din po sa atin. Kaya nga po mayroong lumang tipan, may bagong tipan. Makikita natin doon ang pakikipagkasundo ng Diyos sa tao. Siya ang gunang gumawa ng paraan upang tayo po ay maibalik sa Kanya. At tayo po pa rin sa Genesis chapter 9, 11 to 13, ang naging palatandaan na pagtipan na ito ng Diyos. Sabi, kailanman hindi ko na lilipulin sa pamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan, ang walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at ang lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari, ang rainbow. At yun ay magiging tanda ng aking pakikipagtipan o pagkakasundo sa inyo. Kaya po nagkaroon ng maraming kulay sa langit sa pamagitan ng rainbow. At ito po ay ang biyaya ng Diyos. At ito po ay nahayag dahil din po sa pananampalataya ni Noe. Kaya po sa ating panahon ngayon, kahit anong hirap ng ating pinagdadaanan, umasa po tayo na meron pa ring rainbow na darating sa ating buhay sapagkat ang Diyos natin ay mapagmahal. Hindi po siya nakakalimot sa atin. So sa ganito pong panahon, huwag tayong mawala ng pag-asa, kahit na parang mahirap ang buhay. Magtiwala tayo sa Diyos. Na gaya ni Noe, hindi siya
Nagpatuloy po siya kahit na mahirap ang kanyang dinaanan sa buhay. Si Noe po naman ay hindi perfect. Minsan nga sa kanyang kasiyahan, siya ay uminom, nalasing. Pagkatapos po ay nakatulog ng walang damit. Ngunit sinabi po dito sa banal na kasulatan, si Noe po ay itinuring na matuwid. Hindi dahil sa kanyang ginawa, kundi dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. So ganoon din po tayo, nang tayo nanampalataya sa Panginoong Yesus, ang palatandaan na tayo itinanggap ng Diyos ay ang kanyang bugtong na anak. Hindi na nga po yung rainbow. Pag nakita natin yung krus, ay nagpapaalala sa atin ng pagmamahal ng Diyos ng kanyang ginawa. Pag nakita natin ang krus, nakikita natin ang pagmamahal ng Diyos, ang ginawang kamatayan ng Panginoong Yesus na siyang, sabi nga po sa banal na hapunan, pagpapaalala sa bagong tipan na kanyang ginawa. Kaya hindi tayo nakakalimutan ng Diyos. Let us always look to Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Sabi po dyan sa Hebrews chapter 12. Kaya po, always look at the cross of our Lord Jesus Christ, the sign of God's love to us. Karoon po tayo muli ng isang maiksing panalangin bago po tayo magtapos. Ama naming Diyos, salamat po na hindi kayo nakakalimot sa bawat isa sa amin. Dumaan man ang maraming mga taon, kayo'y nandyan pa rin at darating ang araw na muli ninyo kaming titingnan, bibigyan ng pag-asa. So ngayon po Panginoon, sa mga nanghihina, bigyan niyo sila ng kalakasan. Sa mga nakikinig ngayon at nakasama sa panalangin, kung meron po silang kalungkutan, bigyan niyo sila ng kagalakan, bigyan niyo sila ng pag-asa. Nawa makita nila ang rainbow sa kanilang buhay, ang iba-ibang kulay na maaari niyo pang ibigay sa kanila sa kabila po ng aming pinagdadaanan. Higit sa lahat, salamat po sa aming Panginoong Yesus na siyang patotoo na hindi kayo nakakalimot sa amin. Gayun na lamang ang pag-ibig niyo sa amin ay binigay niyo ang inyong bugtong na anak upang kami ay maligtas. Bigyan niyo po ng kaligtasan ang bawat isa na nakikinig ngayon. Bigyan niyo kami ng matibay na pananampalataya na magpapatuloy, magiging masunurin sa inyo. Kahit na mahirap ang aming gagawin, magpapatuloy kami dahil po kayo ang Diyos namin na matapat sa amin na hindi nakakalimot sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkain, lahat sa'yo'y gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. At gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Minsan pa, awitan natin ang Panginoon. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay.
sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. At gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Narinig natin ang mensahe ng Panginoon patungkol sa pananampalataya natin sa Diyos. Salamat sa bawat isa na naririto na tayo ay tinuruan ng Panginoon upang sumampalataya sa Kanya. Ang sabi nga po dito sa unang Korinto 13:11 hanggang 13, noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip at nangangatwiran tulad ng bata. Ngayon ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata, sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Bagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalaman ito tulad ng pagkakilala sa atin ng Diyos. Ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakilas sa lahat ng ito ay ang pag-ibig. Tayo po'y manalangin. Salamat, Ama, sa umagang ito dahil tunay na Ikaw yung Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, lalong-lalo na sa aming buhay pananampalataya. Salamat po, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng pananampalataya. Binigyan mo rin po kami, Panginoon, ng pag-asa. At higit sa lahat, Lord, yung pag-ibig na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. So maraming salamat sa lahat ng bagay na yun, O Diyos. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng aming Panginoong Jesucristo, at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat ngayon at magpakailanman. Siya nawa, ang lahat ay magsabi ng Amen. Atin pong pasalamatan ang ating Panginoon. Kung aking mamasdan ang kalawakan
salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Di mo ako pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Oh, ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. God bless po sa ating lahat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa